Nagsalita po ba sila noon? Kailangan ba silang mapahiya sa mga kagaya natin? Sa mga kagaya nyo? Dahil kayo na, hindi ko po kayo nilalait. Pero tayo po, hindi po tayo kagaya nilang naka-aircon palagi. Tayo po, ngayon po, ganito po, tayo po naglalakad sa lupa. Alam po natin kung anong pinagdaraanan ng mga tao na walang, kahit meron naman tayo kinakain, pero alam natin kung paano yun. Sila po, hindi po nila alam yun. Yung po mayayaman na mga pangulo natin, hindi po nila alam kung paano po yung magutom, paano po yung malito, para pang ano po yun, para pang hindi nila alam kung saan sila tatawag. Pero tatandaan po nyo, tumawag po kayo, hindi po kayo kailangan tumawag. Isipin nyo lang, damdamahin nyo lang kung ano yung gusto nyo ibigay sa inyo ng God, ng sarili, actually, for me, sorry, ang God po kasi, yung bumubuhay sa bawat isa sa atin, sa loob ninyo, God po yan. Siya po ang nagbibigay yan. Kumari, sinabi nyo, masarap kumain ng gano'n, binibigay niya po yan. Sorry po, wala po akong relihiyon. Pero po, ang relihiyon ko po, yung nagmamahalan tayo, isa lang tayo, united lang tayo. Well, come on. Thank you po and also, it's like this, gandahan po natin ang pangarap natin para sa bansa natin. Tatandaan po nyo, akala po nyo, hindi nyo makikita, magugulat kayo. In a year's time, magugulat na lang kayo, aba, ang ganda ng bansa namin. Alam po ba ninyo sa ginagawa nyo, maraming nagmamahal sa Pilipinas dahil sa ginagawa nyo, na ini-spread nyo yung katotohanan. Paari po wala po akong kwentang tao o speaker. Yung kung ginagawa nyo, pag nakarating to sa ibang tao, yung ginawa po nyo na nakalipas pa po kahit hindi namin alam, lahat po yan, sa tandaan nyo, may bunga na po. May bunga na po. Okay? Huwag po kayong mainip. Maraming salamat. Saka po, maging positive lang po tayo para po makita pa ninyo po na maging maganda ang bansa natin. Thank you. At saka ganito po, alam po ba ninyo, ang pagkakaisa, hindi po sa kumpol. Hindi po sa kumpol. Nasa isang isip, isang puso, isang adhikain, isang pangarap po, Kapag po nangarap kayo, maganda po ang pangarap niyo, kahit isa po, dalawa lang, paano pa po yung ganito kadami? Na isang pangarap, napakagandang pangarap, mapagmahal na pangarap, hindi po ba kaya ibibigay yun? Kahit ako walang mga konsensya, nakikita nyo, akala nyo po wala silang konsensya, meron po. Mismo po sila, minumulto sila ng konsensya nila, huwag po kayong mag-iisip na hindi. Lalo na po ngayon, takot sila. Imagine mo sila, takot sa atin, takot sa inyo. Bakit? Dahil kayo ang tagagising sa taong bayan, sa ibang tao, para sila mismo mag-engganyo sila. Uy, ang mga Pinoy, tingnan mo nangyayari doon, mahal nilang bansa nila, nandun sila, kahit ilan lang sila. Hindi po sa, huwag ko kayo maiyak, mahiya na konti lang tayo. Hindi po yun. Kapag napanood po yan to sa ibang bansa, mararamdaman nila kung bakit kayo nandito. Kahit kakaunti lang tayo, dahil gusto natin magpahagi ng pagmamahal at oras natin sa bawat isa, na para ba mangarap lang tayo, and we'll see you when really just imagine na maganda ng bansa natin, kahit magita yung pangit pa ngayon, no? Pero po, kayo po, alam niyo po ba ang pinakamaganda sa bansa natin? Hindi po ang politiko, bawat isa po sa inyo. Bawat isa po sa inyo. Yung nandito po kayo, nagpapakita kayo ng suporta, nagmamahal, parang gusto nyong maniwala sa isa't isa. Nangangarap kayo, that's love. And kayo po, ang Pinoy po, ang yaman ng bansa natin, ang Pinoy po. Hinanakawan tayo, pero ang Pinoy, tayo, imagine nyo, pinagkatiwalaan pa rin natin sila. Ganun tayo kapag mahal. Yun. And the whole world knows how loving the Filipino people are. Alam ko po yun. Kaya every time they see Filipinos, they admire, hinahangaan po nila tayo. They admire us because they know, kahit gaano kahirap, we smile. Kahit niloloko na tayo, nagpapatawad tayo. And then let's just yes. At saka po, tandaan po ninyo na ang Diyos, I don't lang Catholic, ang kapangyarihan po nasa bawat isa sa atin. Gamitin po nyo, mag-isip kayo, mangarap kayo, magsalita kayo, magmamahal.
Huwag na po yung galit. Maawa po kayo sa kanila. Maawa po kayo sa kanila dahil sila po hindi nila alam talaga yung talagang mayaman sila, pero what? Kailangan sila mag-drugs para maging masaya. Tayo masaya tayo na nag-usap lang tayo. Ganon tayo kaswerte. Lahat nangyari yan para matutunan, para makita natin ang isa't isa. O ito pala mga Pilipino. Kailan ba mangyayari yung ganito na, di ba? Ngayon lang. Marami pong salamat sa inyo. Ang hostisya po, nangyari na po. Hindi po ako nagbibiro, pero po at saka ganito po yan. Tandaan po ninyo, meron pong God sila. Okay? Just be positive. Thank you very much. Sa lahat na nagpunta. Thank you. May tanong lang ma'am. Okay. Sige lang sir, may tanong lang tayo. Ang nakita ko ma'am, masyado po kayong emotional. Pwede po ba kayo magpakilala ma'am? At kung saan po kayo galing? Okay, yeah. Okay. Ako 53 years old na po ako. Ako po si Leilani Robles. Bali po, anim mga anak ko. Bali, taga-Pasig po ako. Kaya po ako emotional is because, alam po ba ninyo, I'm overwhelmed kapag po ako natutuwa. Umaapaw po yung parang pagmamahal na nararamdaman ko para sa lahat ng tao na nandito, pasasalamat na parang oh my gosh, hindi lang pala ako nag-iisa na ganito ang pakiramdam ko. Damdam ko po kung paano po yung dedikasyon ninyo, kung paano po yung sana dasal ninyo. And I think po, kaya po ako naiiyak. Hindi po ako malungkot. Actually po, nalulungkot po ako para sa mga pinuno natin na kaya lahat naman po sila, lahat po, hindi po natin kayang labanan ng kasamaan ang mga, alam nyo na, and I don't call them masama, mahal po rin sila ng Diyos eh. Pero po, sa mga hindi nila, para akala nila tama ang ginagawa nila. Alam po ba nyo, yung nabuking sila, at least kahit pa paano na mahiya sila. Mas mahihiya sila ngayon, alam natin. Tatandaan niyo po, ang yaman ng bansa, kayo po. Hindi po yung yamang, ano po ba lang yung 2,000, 5,000 na ibibigay sa atin. Pero po yung alam natin, mahal natin ang bayan natin, hindi tayo nanloloko sa kapwa natin. That is already okay, kumpara sa kanila. So let's just be thankful. We're so blessed and we pray for them. And just be positive po so that we can see each other. Kapag po maganda na ang politika natin, I don't know. Pero thank you so much. Okay. Ulit niyo sa inyo. Maraming salamat ma'am. Particularly sa mga kababaihan na nanahimik or wala po silang tapang na magsalita. Kayo kasi tapang niyo. Actually, anak, sorry, I call you. Marami na kasi akong binatil yung anak. So anyway, ganito po yun. Alam po pa ninyo, huwag kayong matatakot dahil ang binibigay naman niyo sa kanila pagmamahal eh. Hindi ko po kaya nga po kanina, meron po ako open letter sa nag-live po na open letter sa presidente. Ang sabi ko po na sana po masarap naman na po buhay niya, blessed naman po siya. Hindi naman po tayo galit sa kanya. Pero po, sinapaalam lang natin sa kanya na baka naman po pwede itigil na natin. Yun na po yung pabaon niya sa atin, tulong niya sa bawat Pilipino. At maaalala pa natin siyang kumbaga may mababago yung tingin natin sa kanya sa gagawin niya. Kunwari, sabi na, huwag kang magbababa, huwag kang papayag na umalis ka sa pwesto. Pag ginawa po niya na magbaba, siya mismo nasasabi niya, alis ako para wala nang gulo, para maayos ang bansa. That miracle can happen. Yun lang po, saka po ito ganito, nasabihin ko sana na, sir, ako po naglakad papunta dito, ang dinadaanan ko po na sidewalk po, wala pong sidewalk. Dumadaan po ako sa may daanan ng kotse, tinitingnan ko lang po kung may dumadaan kasi po mga basura and all yung ang pangit po ng dinadaanan ng mga Pilipino, sir. Sana po lumapag po kayo, ilapag po ninyo yung paa ninyo sa lupa. Kung saan po nakatapak ang bawat Pilipino para po malaman niyo. Sabihin po niyo yun, kayo pong lahat ng mga pinuno namin, mapabarangay, mapatanod, kayo lahat, mga pulis. Maglakad kayo, unawaan niyo ang bawat Pilipino kung ano nararamdaman nila. Huwag kayong magagalit. Mahalin po ninyo kami dahil kami po ay nagre-respeto at mahal namin kayo. Kami po ang kakampi nyo, mga polis, mga army, kami po, hindi sila. Dahil kaming nagluklok sa kanila para itrato kayo ng tama, pero po hindi nila ginagawa yon. Hindi po nila ginagawa.
ginagawa yon. Tatandaan yung mga pulis, kung alam nyo lang, tanungin yung bawat isa dito kung anong gusto nila sana para sa inyo. Magandang buhay din po, pero binibigay po ba yun ng mga pinuno nyo? Hindi po. Binoto namin ng mga pinuno na yan, lahat sila, papunta na yun sa Supreme Court, lahat na ng korte na yan. Lahat yan. Pero po ginagawa po ba nila yung kanilang mga tungkulin? Hindi po. Kaya ganyan po ang buhay ninyo, hindi po nyo sisisi sa taong bayan. Ang taong bayan bumoto kung sino sana ang tutulong sa lahat. Hindi po nila yung ginawa sa mga kababaihan. Alam mo sir, sa totoo lang, ang mga babae, hindi takot yan. Matapang ang babae.